Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. So pag-usapan natin yung iba naman ng mga topics kasi as you know, yung ating timeline mga kababayan, punong-puno ng mga images, nakahindik-hindik. Hindi lang yung nangyari pong pagbagsak ng eroplano sa yung India Air, kundi yung giyera ngayon mga kababayan sa Israel-Iran war na siguradong makakaapekto sa buong mundo. In fact, ito na yung pinag-uusapan mga kababayan. Ayan o. Oil prices leap 7% and US stocks slump more than 1% on worries about the crude market. Ayan pa mga kababayan yung mga balita ngayon. No? Middle East conflict threatens to exacerbate consumer price pressures. So ipanalangin po natin yung nangyayari ngayon sa Israel. Yung Israel kasi sinalakay na po preemptive strike tulad ng ginawa mga kababayan ng Amerika noon sa Iraq, preemptive strike, Desert Storm. Ngayon, ang nag-preemptive strike yung Israel, nilusob mga kababayan ng mga eroplano ang Iran. And ngayon, rumisback na rin po yung Iran. Matindi po yung devastation. Yan o. Sa Israel ito mga kababayan. Ngayon, mga flag ng Israel. Oh. Yan. Oh. Sabi dyan, aftermath of Iran attacks, a trail of destruction was left across parts of central Israel after Iran launched a wave of missile strikes early on June 14, targeting areas in Tel Aviv. Yan o. Iran launches missile barrage against Israel. Gumanti po yung Iran kasi napatay ng Israel po kahapon yung top general nila at mga nuclear scientists ng Iran kasi tinarget ng Iran mga kababayan ng Israel mismo sa kanilang preemptive strike yung mga nuclear sites. Ito yung tinarget mga kababayan, multiple strikes on Tehran. Iran's main uranium enrichment plant, ito yung Israel. Napakaliit lang yung Israel mga kababayan. So in between Iran and Israel, Saudi Arabia, Iraq, Syria, tapos Jordan. Ito yung building mga kababayan. Yan o. Nuclear site siya ng Iran. So, gantian po sila ngayon. Nag-preemptive strike po yung Israel kasi sa paniwala ng Israel, in just weeks or months or within 1 year, magkakadevelop na yung Iran ng nuclear warheads. Mga 15 nuclear warheads na pwedeng gamitin mga kababayan para i-wipe out ang Israel from the map tulad ng dati lagi-lagi mga kababayan na banta ni Khamenei, yung leader ng Iran. So ngayon, because of this conflict, ito na nga po mga kababayan, ang epekto dito sa atin, yung possible increase sa presyo ng petroleum and consumer prices. So dapat po may contingency tayo rito. And sigurado naman po, pati sa mga OFW natin, kasi 2 million yung ating mga OFWs, more than 2 million ang nandiyan dyan sa Middle East at napakarami nandyan sa Israel din mga kababayan, other than sa Saudi Arabia. Although yung Saudi Arabia hindi man po involved, pero siyempre kailangan maging handa kasi baka magkaroon daw po ng regional war o baka pinag-uusapan na po ang World War III. Kaya nakakakilabot ang kwentong ito mga kababayan. So sabi dito sa balita, oil prices leap in stocks slump Friday on worries that escalating violence following the Israel-Iran attack on Iranian nuclear facility and military targets could damage the flow of crude around the world along with the global economy. So baka mga kababayan magkaroon tayo ng oil crisis na naman tulad noong nangyari noong 70s. Wag naman sana po. Late 70s po nagka-oil crisis. Naalala ko dito sa amin, napakahaba ng pila. Ilang kilometers po yung pila sa mga gasoline stations, makabili lang ng krudo, ng gasolina, yung mga jeepneys and mga private vehicles. Matindi talaga po. So pati stock market mga kababayan bumagsak. The strongest action was in oil market
where the price of a barrel of benchmark US crude jumped 7.3% to $72.98. Brent crude, the international standard, rose 7% to $74.23 for a barrel. So magtataasan po yung presyo ng mga produktong petrolyo. Apektado po tayo sigurado rito. Yung pamasahe sa mga jeepney, sa mga buses. Then siyempre, yung chain reaction yan sa presyo ng mga bilihin. So baka masisi na naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang conflict mga kababayan sa Middle East, ang pwede lang nating gawin ay pakiusapan sila to de-escalate. And in fact, yun po ang panawagan ng ating Pangulong Bongbong, to de-escalate. So sabi dito sa balita, Iran is one of the world's major producers of oil. Though sanctions by Western countries have limited its sales. If a wider war erupts, it could slow the flow of Iran's oil to its customers and keep the price of crude and gasoline higher for everyone worldwide. So sabi dito, beyond the oil coming from Iran, analysts also pointed to the potential for disruptions in the Strait of Hormuz, a relatively narrow waterway of Iran's coast. Much of the world's oil that's been pulled from the ground moves through it on ships. So pati mga kababayan, yung transportation ng mga petroleum products apektado masyado because of this conflict. Past attacks involving Iran and Israel have seen prices for oil spike initially, only to fall later once it became clear that the situation was not escalating and there was no impact on oil supply. According to Richard Joswick, head ng Near-Term Oil and S&P Global Commodity Insights. Ngayon, pati sa consumer prices mga kababayan, may epekto itong conflict sa Israel and Iran. Yan sabi dito sa report ng Inquirer, Middle East conflict threatens to exacerbate consumer price pressures. So after ng COVID noon, after years of sky-high inflation, in the aftermath ng COVID pandemic, ang sabi dito, the latest escalation in the Middle East has the potential to cause widespread price increases that could set consumers back again. Resulta yon mga kababayan ng epekto sa petroleum products. Kaya sabi dyan, in the past, conflicts in the Middle East have sent energy price soaring for extended periods, but in recent years, because of the huge supply of oil, those spikes have been more fleeting. Higher energy prices can lead to elevated cost for a wide range of products because just about everything is made and transported using oil or natural gas. Ayan ang mga nakaka-alarma mga kababayan na mga balita sa ngayon. And sabi sa report mga kababayan, parami yung conflict sa buong mundo. Yan, highest number of conflicts worldwide in 2024 since 1946, sabi po sa study. Madaling sabi, pagulo ng pagulo, mga kababayan ng ating mundo. So tama yung sabi sa Bible. In the last days talaga, there will be wars and rumors of wars. Famines, pestilences, earthquakes in diverse places. Pati yung pagdami ng mga disasters mga kababayan. Sabay-sabay na po. So manalangin po tayo mga kababayan. Sana naman hindi lumala yung kaguluhan dito po sa Middle East. Itong presenting labanan between Israel and Iran. Ito yung latest. Russia, China condemn Israel's attacks on Iran in UN Security Council. Yang China and Russia mga kababayan, kalyado man talaga niyan. Yung Iran at yung mga Arab countries, doon din ang kanilang alliance. Yung DMW, OWA, nasa heightened alert na rin ngayon mga kababayan. So nagpalabas sila ng mga hotlines para sa ating mga OFW para tumulong in case kailangan silang pauwiin. Yan, sabi dyan, the Department of Migrant Workers has placed its Middle East help desk on full alert to assist OFWs
and their families affected by the escalating conflict between Israel and Iran. Affected OFWs experiencing flight delays, cancellations, or rerouting may also reach out through official channels for guidance and support. The DMW, in coordination with the DFA and DND, continues to monitor the situation closely and provide necessary assistance. Avoid spreading unverified information that may cause panic. Stay informed, stay safe. Payag mga kababayan ng DMW